Muli na namang sumiklab ang digmaan sa Syria sa pagitan ng HTS kontra Alawite kung saan naglunsad ng airstrike ang HTS at tinodas ang mga sibilyang walang kalaban-laban. At sa ibang balita naman, isang kahangahangang pagpapakita ng pangako at katatagan ng Philippine Coast Guard matapos itong makipagpatintero sa isang barko ng China Coast Guard sa kabila yan ng masamang panahon hanggang sa matagumpay na maharang ang iligal na pagtatangka ng China Coast Guard na makalapit sa karagatan ng Zambales. At sa ibang balita, hinaras ng Russian Su-35 fighter jets ang isang MQ-9 drone ng France sa bahagi ng Eastern Mediterranean, kaya't ang France ay gumanti din at hinarang ang eroplano ng Russia gamit ang kanilang Rafale fighter jets. Muli na namang sumiklab ang sagupaan sa Syria sa ilalim ng HTS na bagong Islamist Authority ng bansa at mga armadong Alawite na loyalist ng rehimeng Assad sa kanlurang baybayin ng lungsod ng Latakia sa Syria kung saan higit sa 180 katao ang natodas sa loob lamang ng 2 araw nilang sagupaan. Nagsimula ang kanilang sagupaan nang subukan ng mga puwersa ng gobyerno na hulihin ang isang wanted na tao malapit sa Jable. Ngunit tinambangan ang mga ito ng Assad loyalist o grupong Alawite at doon nagtawag ng reinforcement ang HTS kaya't maraming Alawite ang natodas. Ang HTS o Hayat Tahrir al-Sham na pinamumunuan ni Julani ay dating mga rebelding grupo na kasapi ng Al-Qaeda na namumuno na ngayon sa Syria matapos nilang mapabagsak ang rehimeng Assad noong December at ngayon ay nangangako na pag-isahin ang Syria. Ngunit marami pa rin ang ayaw sa pamumuno ng mga ito tulad ng mga Christians, Yazidis, Druze at Alawite. Marami sa mga militar ng rehimeng Assad noon ay mga Alawite na humahawak ng mga nangungunang posisyon sa hukbo at mga ahensya ng seguridad. Marami sa kanila ang sumuko noon ngunit marami rin ang ayaw sumuko sa HTS kaya't ngayon ay nakikipaglaban ng mga ito sa HTS. Ang masaklap dito ay tinutodas na ngayon ng HTS ang mga sibilyang Alawite Arab tulad ng mga farmers at iba pang kalalakihan kahit wala namang mga armas. Mula sa 70 tinodas ng HTS hanggang sa naging 180 sa loob ng 2 araw nilang bakbakan at patuloy pa umanong tumataas ang bilang ng mga todas na Alawite dahil sa mga airstrike ng HTS. Malamang na mapapaisip ka kabayan kung paanong nakakagawa na ng airstrike ang HTS. Ang HTS ngayon ay marunong nang magpalipad ng mga helicopter at eroplano kaya't nakakapagsagawa na ito ng airstrike sa kakaibang pamamaraan. Gumagamit ang HTS ng MiL-Mi-8 Soviet helicopter at mano-manong hinuhulog ang mga unguided bombs sa mga posisyon ng kalaban. Ang nakakatakot dito mga kabayan ay wala itong mga aparato para ilak ang mga target o i-guide ang mga bomba patungo sa target dahil hinuhulog lamang nila ito kapag tumapat ang kanilang helicopter sa itaas ng kanilang target. Kaya't bahala na si Batman sa mga tatamaan nito. Allahu Akbar. Maraming mga sibilyang Alawite ang humingi ng tulong sa Russia at Israel upang pigilan ang pag-atake ng HTS sa kanila. Ang Russia na mayroong base militar sa Syria ay wala pang tugon sa ngayon habang nilinaw ng Israel na magsasagawa lamang sila ng opensiba laban sa HTS kapag pinakialaman ng mga ito ang Druze. Ang ilan sa mga Druze sa Syria ay mayroon ng mga armas ngayon at itinataas ang mga watawat ng Israel sa ilang bahagi ng Syria bilang pasasalamat sa Israel. Samantala, makikita naman sa muka ni IDF Chief of Staff Herzi Halevi ang lungkot matapos itong magbitiw sa pwesto kasama ang iba pang mga opisyal ng militar. Masama ang loob ni Halevi dahil sa kanya isinisisi noong lumusob ang Hamas noong October 7 at wala umanong agarang aksyong ginawa si Halevi. Matagal umanong dumating ang reinforce ng IDF kaya't umabot sa 1,200 na mga sibilyan ang tinodas ng Hamas. Matagal na sanang umalis sa pwesto si Halevi dahil tinatadtad ito ng pasalitang pag-atake ng ilang mga opisyal at mga ministro ng gabinete maging ang ilang mga pamilyang namatayan dahil sa kanya umanong kapalpakan. Ngunit nagpatuloy si Halevi sa kanyang trabaho at siya ang namuno sa operasyon ng IDF kung saan sunod
sunod-sunod na mga airstrike ang isinagawa ng IDF hanggang sa madurog ang mga gusali sa Gaza. Habang patuloy noon ang mga bakbakan ay walang takot na binibisita ni Halevi ang mga tauhan nito sa Gaza at maging sa Lebanon. At ngayong kalmado na ang Israel ay doon na naisipan ni Halevi na oras na umano para bumaba sa pwesto. Pinasalamatan naman siya ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kaya't sa ngayon ang pumalit sa kanyang pwesto ay si Eyal Zamir. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas ay sunod namang nagbitiw sa pwesto si Daniel Hagari. Ginampanan ni Rear Admiral Daniel Hagari ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng IDF sa panahon ng pinakamasalimuot na digmaan sa kasaysayan ng bansa. Si Hagari ay dating commander ng Elite Naval Force ng Israel na kilala bilang Sheyete 13 bago ito naging spokesperson, at isa sa mga tinitingnan na dahilan ng pag-alis nito ay dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ni Defense Minister Katz na hindi umano pumirma para umangat ang ranggo ni Hagari. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang kahangahangang pagpapakita ng pangako at katatagan ay matagumpay na napanatili ng 44 meters BRP Cabra ang posisyon nito sa pagsubaybay sa China Coast Guard vessel na 3105 na may sukat na mahigit sa 130 meters ang haba sa kabila na masamang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na lampas sa 3 hanggang 5 metro. Epektibong napanatili ng BRP Cabra ang mas malaking barko sa layong mahigit sa 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales na pinipigilan ng paglapit dito sa baybayin. Patuloy na hinaharang ng Philippine Coast Guard ang iligal na presensya ng China Coast Guard na binibigyang diin na ang kanilang mga aksyon ay lumalabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Nilinaw ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na ang deployment ng Philippine Coast Guard vessels ay naglalayong patuloy na pigilan ang China na baguhin ang status quo at gawing normal ang labag sa batas na presensya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa paninindigan ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking walang isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas ang isusuko sa anumang dayuhang kapangyarihan. Naninindigan ang Philippine Coast Guard sa kanilang misyon na pangalagaan ang karagatan ng bansa at tiyakin ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino. At dagdag na balita mga kabayan, isang MQ-9 Reaper drone ng France ang hinaras ng isang Russian Su-35 fighter jet sa Eastern Mediterranean na tinatawag ng France na isang unsafe at unprofessional na pag-uugali ng Russia. At makalipas ang ilang araw ay gumanti naman ang France sa isang Il-78 airlifter ng Russia kung saan hinarang at binuntutan ito ng kanilang Rafale fighter jets dahil pumasok umano ito sa airspace ng Estonia. 055 copy.